Sa kalagayang mong yan, lalaban ka pa? Kung ako sa'yo, habang may pasensya pa ako, ibigay mo na sa akin ang kusa ang mutya ng Diablo. Manigas ka. Gusto mo makuha? Paghirapan mo. Talaga palang matigas ang ulo mo, Anton. Oo, mas matigas pa sa ulo mong panot. Sige, kung yan ang gusto mo mangyari, pagbibigyan kita. Siguraduhin mo lang na kaya mo na akong harapin, ha? Hindi yung tatakbo ka. Wala na takbuhan ito. Dahil sa gabing ito, ikaw ang magmamakawa para sa buhay mo. Talaga ba? Tingnan lang natin. Ihanda mo na ang sarili mo. Handang-handa na ako. Kabangers TV. Manood ka na. Babala, ang pagnanakaw ng video o nilalaman ito ay isang krimen. Pwede kang makulong ng 3 hanggang 10 taon o pwede kang magbayad ng penalty mula 200,000 hanggang 2 milyon. Igalang ang pag-aari ng iba. Igalang ang batas. Huwag niyong subukan. Minsan, kung sino pa ang mababa, siya pa ang itinataas at siya pa ang ginagawang instrumento ng kabutihan. Pinagpalang araw sa lahat ng ating mga kabangers at mga kayanggaw na walang sawang sumusuporta sa aming channel. Ang kwentong handog natin ngayong araw ay kwento ng mag-ama na nakipaglaban sa hamon ng buhay. Mga dukhang maituturing na talaga namang palaging pinagkakaita ng tadhana. Ngunit, ano nga kaya ang kanilang gagawin kung isang umaga ay gumising silang may nakapasa na palang tungkulin sa kanilang balikat? Magagawa nga kaya nila itong panindigan? Magagawa nga kaya nilang talunin ng kasamaan? May papanalo nga kaya nila ang laban? O mas pipili na lang nilang laban ng buhay kesa sa laban sa mga aswang? Ang mga kapanapanabik na eksena ay ating abangan sa bagong kwento ngayong araw. Dito lang yan sa ating paboritong channel, ang Kabangers TV. Pero bago tayo magsimula ng ating kwento, kung mahilig po kayo sa mga ganitong kwentong katatakutan, huwag niyo pong kakalimutan na pindutin ang subscribe button pati na rin ang notification bell na merong nakasulat sa gilid na all, yun po ang pindutin nyo para lagi po kayong nanonotify pag meron na naman tayong bagong kwentong nakakatakot. At kung nagustuhan niyo po ang ating video ngayong araw, pindutin niyo rin po ang like button at i-share niyo na rin po ang video na ito para mas marami pa tayong mayanggaw ng mga bagong kabangers. At huwag niyo rin pong kalimutan na mag-comment sa baba para babasahin po natin yan isa-isa. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Pangit! Pangit! My team! Kulay-uling ang balat! Dugyot! Umalis ka nga rito! Bakit mo ba ako tinutokso? Wala naman akong ginagawang masama sa iyo, ah. Kasi kapag nakikita ka namin, nasisira ang araw namin. At hindi lang pala araw namin, ha? Pati na rin gabi. Kasi sobrang pangit mo! Hindi naman ako pangit eh. Mas maitim lang talaga ako sa'yo. Pero hindi ako pangit. Hindi ka pangit? Sino may sabi? Tatay mo? Malamang tatay mo yun. Sasabihin talaga nun, gwapo ka. Eh ikaw, gwapo ka ba? Anong sinabi mo? Nagtatanong lang naman ako, Orlando. Parang kinu-question mong itsura ko, ah. Maangas ka na ba? Tanong lang naman yun eh. Bakit hindi ka makasagot? Oo, gwapo ko. Mas gwapo naman ako sa'yo. Mas malaking agwat ng itsura ko sa'yo, no? Ikaw, sobrang itim mo. Ako, hindi. Anong sobrang itim? Moreno lang naman ako. Moreno, maitim ka. Tapos kulot pa buhok mo. Parang pugad ng ibon. Tama na, Orlando. Pagod kasi ako eh. Uuwi na muna ako sa amin para magpahinga. Pagod saan? Sa pagiging kargador? Ew, kadiri! Ano naman kadiri sa pagiging kargador? Marangal kayang trabaho yun. Eh ikaw, ano bang trabaho mo? Hindi ko na kailangan magtrabaho, no? Kasi marami naman kaming pera. Eh kayo, yung tatay mo,
Walang pera, kargador din. Hindi ka man lang mabila ng bagong sapatos oh. Kawawa ka naman, oh. Kahit mahirap lang ang tatay ko, matino't mabuti siyang tao. Kahit nahihirapan siya, nagsusumikap siya. Lahat ginagawa niya para mabuhay kami. Hindi naman siya kagaya ng ibang tao dyan na nanlalamang ng kapwa. Di bali nang wala kaming maraming pera, no? Basta nagsusumikap at lumalaban ng patas. Eh ikaw, hindi ka yata mahal ng tatay mo eh. Kasi ganyan ang ugali mo. Parang kulang ka sa atensyon. Anong sinabi mo? Inaangasan mo ba talaga ako? Nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. Hindi na nakapagpigil pa ang lalaking si Orlando. Nilapitan na nito ang binatang si Anton at saka dinakma ng malakas ang kwelyo. Pwersahan nitong idinikit si Anton sa pader. Habang ang mga kasama naman ni Orlando ay tuwang-tuwa at tila kaligayahan nilang makita na naagrabyado si Anton. Bitiwan mo nga ako. Wala naman akong ginawang masama sa iyo ah. Ang lakas ng loob mo magsalita ng hindi maganda sa akin. Gusto mong baliin ko yung mga buto mo? Eh ikaw nga nagsasalita ka ng masama sa tatay ko eh. Eh kasi totoo naman dukha kayo eh. At totoo rin naman kulang ka sa atensyon ah. Eh tarantado ka rin pala talaga eh. Sinuntok ni Orlando ng malakas si Anton. Sa lakas ng suntok ay umuntog pa sa pader ang ulo ng binata. Pero hindi pa nakontento ang lalaking si Orlando. Hinawakan siya nito sa damit at saka binalandra sa gitna ng daan. Pinagtitinginan na sila ng mga dumadaang tao. Gustuin man ni Anton na palagan si Orlando pero wala siyang lakas ng loob. Batid niyang kapag ginawa niya yon, ay pagtutulungan at kukuyugin lang siya ng mga tao. Ano? Mag-aangas ka pa sa akin? Hindi kita maintindihan, Orlando. Una pa lang, wala naman akong ginagawang kasalanan sa iyo ah. Hindi naman kita pinapansin, pero ikaw tong lumapit sa akin para apihin ako. Ano ba talagang ginawa ko sa iyo? At bakit parang galit na galit ka palagi sa akin? Anong ginawa mo sa akin? Wala naman. Gustong-gusto ko lang talagang nakikitang nahihirapan ka. Kaya ikaw umayos ka kung ayaw mong araw-arawin kita. Ayaw kong makikita yung mukha mo sa labas. Kasi kapag nakasalubong kita ulit, baka ulitin ko lang tong ginawa ko sa'yo. Tinulak siya ulit ni Orlando. Tumatawa pang umalis sa mga yon. Habang si Anton naman ay naiwang nakaupo sa lapag. Ilang minuto lang, napadaan naman ang kaibigan niyang si Warren. Lumapit ito sa kanya dahil sa pag-aalala. Uy, Anton, ano nangyari? Bakit may sugat yung labi mo? Dumudugo oh. Ha? Wala ito. Anong wala to? Tingnan mo, kitang-kita eh. Alam ko na. Binuli ka na naman ba nila Orlando? Pambira ka naman. Kailan ka ba kasi papalag sa mga yon? Kayang-kaya mo naman silang labanan Sa bigat ng mga binubuhat mo sa pier, sobrang gaan lang sa kamao na suntukin mo yung mukha niya. Di na. Pinababayaan ko na lang kasi ayoko magkaroon pa ng problema si tatay. Ang gusto ko lang payapang buhay. Ayan ka na naman sa payapang buhay, Anton Payapa ba yung ganyan? Tingnan mo nga sarili mo sa salamin. Para kang aping-api. Kung ayaw mong pumalag, ako na lang babanat sa kanila, sabihin mo lang. Wag na. Madadamay ka pa dahil sa akin Ayos lang naman ako Magsasawa rin naman yung mga yon kapag hindi ko na sila pinapansin. Ay, naku, ewan ko sa'yo. Nakakainis ka. Pinapabayaan mo lang na api-aping ka ng mga taong wala namang ambag sa buhay mo. Huwag ka na nga may stress. Ayos lang naman talaga ako Tumayo si Anton at nagpagpagsandali ng puwetan nito. Ngumiti na para bang walang nangyari. Saan ka ba nang galing? Ha? Doon sa bahay ng lolo ko. Alam mo naman kung bakit, di ba? Ha? Wala ka namang nasabi sa akin tungkol dyan Ay, wala ba? Ano kasi? Huwag ka munang maingay Bawal pa itong ipagsabi sa iba Uy, ano na naman yan? Kaming buong pamilya, galing kami kay lolo. Nagkaroon lang ng parang meeting, ganon. Basta, puro magkakamag-anak lang. Ang pinag-usapan namin,
si Tolokyo. Sino yun? Tolokyo? Ano naman ang ganap nun sa buhay? Nakakwento ko na ba sa'yo dati na ang pamilya namin maraming pinaniniwala ang mga kakaibang bagay? Oo. Nakakwento mo na. Isa ron si Tolokyo. Isang sinaunang aswang daw yun. Sinaunang aswang ba talaga yan? Di ba dati sabi mo magsasaka? Magsasaka nga siya noong panahon ng Kastila. Pero aswang din talaga siya. Ano man ang napag-usapan niyo tungkol sa kanya? Itong si Lolo kasi, nagkaroon siya ng pangitain. Magbabalik daw si Tolokyo para sa isang bagay. At anong bagay na yon? Mutya. Muta? Mutya, pre. Mutya. Isang bagay na merong taglay na proteksyon, swerte at kapangyarihan. Hindi ko pa alam kung ano yung mutya na yun Pero ang sabi ni Lolo, ang mutya daw na yun delikadong mapa sa kamay ni Tolokyo. Kaya kailangan mapigilan siya. Pangitain pa lang naman yun Di pa sigurado. Kaya yun, nag-meeting ang buong angkan. Alam mo naman ang angkan namin. Dati nang nakikipaglaban sa mga aswang yung mga yun. Sabi nyo, di ba? Matagal nang naubos ng angkan nyo yung mga aswang. Oo nga, pero may sabi-sabi rin kasing may mga nakaligtas. Ang gulo pala ng angkan nyo no? Hindi naman magulo. Pero masasabi kong nasa panganib pa rin kasi hanggat buhay ang mga aswang, siguradong may tsansa na bumalik sila at gumanti sila. Pero maraming salamat pre Nakikinig ka sa mga ganitong kwento ko. Yung ibang tao, tinatawanan lang ako at iniisip na imbento lang lahat ng sinabi ko. Palibasa, hindi nila alam yung kasaysayan ng lugar na to. Ano ka ba naman? Siyempre pakikinggan kita, kaibigan kita Tsaka, naniniwala din naman kasi ako sa mga aswang. The best ka talaga kahit kailan. Pero hindi pa rin ako natutuwa sa'yo Sa susunod kapag inano ka ulit ni Orlando, ayoko makikita kang nakaupo na naman sa lapag Hindi na ako uupo sa lapag. Sira! Ang ibig kong sabihin, lumabang ka na sa susunod. Kasi pag ako nainis talaga, ako na mismong papalag sa kanya. Natatawa na lamang ang magkaibigan at sabay na ring naglakad. Pag-uwi ni Anton sa kanilang bahay, agad na napansin ni Mang Buroy ang sugat sa labi niya. Nag-aalala itong lumapit sa kanya. Nak, ano nangyari niya sa labi mo? Nakagat ko lang kanina, tay. Wala yan. Etong pasa mo sa braso, ayan nauntog po sa binagdiskita ka na naman ni Orlando, Hindi na nakapagsalita pa ang lalaking si Anton. Alam niyang hindi siya makakapagsinungaling sa kanyang ama. Kilalang kilala siya nito kung kailan siya nagsasabi ng totoo at kung kailan hindi. Ayos lang naman ako, tay. Nilabanan ko naman sila Nakatingin nga siya sa akin ng, ay nako, tingin mo maniniwala akong lumabang ka? Kung lumabang ka, hindi ka magkakaroon ng ganyan. Kung lumabang ka, baka mukha ni Orlando ang namaga. Mas malaki ang katawan mo sa kanya kaya imposibleng mabugbog ka ng ganyan Ay nako, anak. Bakit ba ayaw mong labanan yung kumag na yun? Ayaw ko lang talaga ng gulo, tay. Ayaw kong bigyan kayo ng sakit ng ulo. Mas masakit ang ulo ko kung palagi ka nilang ginaganyan Teka, ako na ang magtuturo sa kanila ng leksyon. Huwag na, tay. Hindi ako papayag na gawin nila yan sa'yo palagi. Kapag ikaw ang gumawa, lalo lang nila akong pagtatawanan. Lalo lang nilang iisipin na mahina ako. Hayaan mo ako, tay. Nakakapagtimpi pa naman ako Kilala mo ako kapag punong-puno na ang pasensya ko. Napabuntong hininga na lamang ang matandang si Buroy. Naupo na lamang ito sa harapan ng lamesa at saka lumagok ng kape. Napangiti na lang ito at napapailing. Ay nako, talagang minana mo ang pagiging pasensyoso ng nanay mo. At minana ko naman sa inyo ang pagiging matyaga. Basta anak, ayokong naagrabyado ka ha. Sa susunod na ganyanin kanila at wala kang gagawin, pasensya ka na. Pero kailangan ko ng kumilos. Napatango na lamang ang binatang si Anton. Naiintindihan naman niya ang kanyang ama.
Sila na lang ang magkasama sa buhay, kaya alam niyang hindi kakayanin ni Mang Buroy kapag may nangyaring masama sa kanya dahil kina Orlando. Makalipas pa ang ilang araw, naging abala ang mag-ama sa kanilang trabaho. Nasa iisang pier lang kasi sila, pero magkaiba sila ng amo. Maayos naman ang kinikita nila ron. Masasabi ni Anton na kahit papaano, na isasalba nito ang isang araw nila. Kung minsan nga, meron pang natitira para sa kinabukasan. Depende sa mood ng kanilang amo kung magkano ang ibabayad sa kanila. 4:00 na ng hapon nang matapos ang kanilang trabaho. Pagod na pagod si Anton habang naghihintay sa kanyang ama na lumabas sa trabaho nito. Kanina ka pa dyan? Pasensya ka na ha. Kinausap pa kasi kami ng boss namin eh. Kulang na kasi kami ng 2 tao, kaya magbabago ang oras ng pasok namin sa mga susunod na araw. Nagkulang na kayo ng 2? Bakit? Umalis na sa inyo? Hindi. Patay na. Patay na? Anong nangyari? Pinatay raw eh. Kawawa naman. Nahuli na raw ba yung gumawa? Hindi. Hirap na hirap raw yung mga pulis kasi parang hindi naman daw tao yung pumatay sa 2 kasamahan namin. Parang hindi tao. Halimaw. Yun ang sabi ng mga nakausap ko. Parang halimaw daw yung pumatay sa 2 namin kasama eh. Tinatanong ko nga kung anong klase ng halimaw. Wala naman silang sinasabi. Basta parang mahaba raw yung mga kuko. Ang mabuti pa, tara na at baka maabutan pa tayo ng malakas na ulan. Makulimlim na naman ang langit eh oh. Hindi na mawala-wala sa isipan ni Anton ang mga narinig niya mula sa ama. Dahil kahit na wala pang nagsasabi kung anong uri ng nilalang ang dumali sa 2 kasama ng matanda, meron na kagad ideya ang binatang si Anton. Pero hindi niya lang sigurado kung tama ba ang naiisip niya. At dinarasal niya na sana ay mali ang kanyang hinala. Bumagsak ang malakas na ulan pagka-uwi pa lamang nila. Mabuti na lamang ay nakapagluto na rin sila kaya hindi na sila namumroblema sa kakainin. Mga bandang 9:00 ng gabi, humina na ang ulan. Dala ang payong, lumabas si Anton para magbayad ng utang kay Aling Pasita. Pero habang patungo siya ron, nakakasalubong na naman niya si Orlando. Sa pagkakataong ito ay wala na itong kasama. Tingnan mo nga naman ang buhay eh no. Kung kailan ayaw mong makakita ng pangit, saka naman kita masasalubong. Nananadya ka ba? Bakit? Bawal ba akong dumaan dito? Aba, pabalang kang sumagot ha. Orlando, wala kang kasama. Baka lang nakakalimutan mo. Ano naman kung wala akong kasama? Tingin mo, matapang lang ako kapag may kasama? Hindi. Kapag wala kang kasama, mapapahama ka. Kapag wala akong kasama, papalag ka, ganun. Oo, bakit? Ano ba pinagmamalaki mo? Hoy! Orlando! Napatingin silang dalawa sa boses ng isang babae sa gilid. Nakita nila ang dalagang si Ernalyn. May mga daladala pa itong plastic na may laman na kung ano. Naningkit naman ang mata ng lalaking si Orlando. Oh, Ernalyn, ikaw pala yan. Namiss mo na kagad ako. Magkausap lang tayo kanina. Mismong mukha mo. Tigilan mo na yung kakabuli mo ha. Ha? Bully? Hindi naman siya binubuli ko ha. Nag-uusap lang kami. Hindi ka na nahiya sa sarili mo. Yung binubuli mo nagsisikap sa buhay habang ikaw naninira ka lang ng buhay. Eto naman si Ernalyn. Alam ko naman na crush mo ako kaya mo ako ginaganito eh. Para mapansin kita. Alam ko naman yun. Ew, kadiri ka naman. Sino matinong babae ang magpapapansin sa'yo? Mas di hamak na mas matino pa itong inaapi mo. Oh. Anong sinabi mo? Tigilan mo na siya kung ayaw mong isumbong kita sa tiyahin mo. Alam mo naman siguro kapag nalaman niyang loko-loko ka, ipapadala ka na sa Mindanao. Hindi na nakapagsalita pa ang lalaking si Orlando. Para kasi itong napahiya. Kaya sa halip na pumalag pa, naglakad na lamang ito paalis at tumingin ng masama kay Anton. Tumingin naman kagad si Ernalyn sa kanya. Napatingin naman siya sa ibang direksyon dahil sa hiya.
Sinaktan ka na naman ba niya? Hindi naman. Kung sakaling ginawa naman niya yun lalabanan ko naman na talaga siya ngayon Ganun ka na niya katagal ginaganito? Medyo matagal-tagal na rin. Mga 4 na taon siguro. Mula nung mag-cruise yung landas namin sa Sabungan. Doon kasi ako nagtatrabaho dati. Tika, kaano-ano ka ba ni Orlando? Kasintahan ka ba niya? Hindi no. Kababata ko lang siya at close kami ng tiyahin niya. Yung tiyahin niya yung inaasahan ng mga kamag-anak nila kasi mayaman. Salamat nga pala sa ginawa mo Dahil sa pagdating mo, naiwasan kong makasapak. Ayaw ko kasi talaga ng gulo Ernalyn nga pala. Ako naman si Anton. Nakipagkamay kay Anton ang babae. Sandali siyang kinabahan nang maramdaman ng malambot na kamay ng dalaga. Hindi niya rin alam ang kanyang sasabihin. Yung kasi ang unang pagkakataon na may nakausap siyang babae na ganung kaganda. Sa susunod na ibuli ka ni Orlando, labanan mo ha. Kapag nakatikim yun, titigil na yun. Sige. Salamat Ngumiti ng malapad ang dalaga at agad na rin itong naglakad paalis. Naiwang nakanganga ang lalaking si Anton. Parang tinablan agad siya ng alindog ni Ernalyn. Hindi na niya namalayan na nasa tabi na pala siya ni Warren. Uy, bibig mo! Baka pasukan ng lamok yan. Ay, pambira ka naman. Kanina ka pa ba dyan? Hindi, kararating ko lang naman. Pero nakita ko yung pagnganga mo. Kilala mo pala yon? Hindi, ngayon ko lang nakilala. Ernalyn ang pangalan niya. Ganda no? Kababata ni Orlan yon. Uy, ano naman? Bormahan mo na. Ha? Bormahan mo na, ligawan, ganun. Wala pa sa isip ko yan Sabi ko na nga ba, yan ang sasabihin mo Ang mabuti pa, sumama ka na lang muna sa akin. O isa na naman. Magbabayad pa ako kay Aling Pasita O sige, magbayad ka muna kay Aling Pasita tapos samahan mo na ako. Saan nga? Sa lugar kung saan makakakita ka ng tunay na albularya. Naningkit ang mata ni Anton. Nagtataka siya kung anong balak gawin ni Warren. Pero sumama pa rin siya rito. Ayon kasi kay Warren, meron itong kailangang ihatid na bagay sa isang matandang babae na ang pangalan ay Aling Metra. At dahil wala naman siyang pasok kinabukasan, sinamahan niya ito para malaman kung totoo ngang sa albularya ang punta nila. Hindi nagtagal, nakarating na rin sila sa isang baryo na hindi rin naman malayo sa kanilang lugar. Pero ang baryong ito ay higit na tahimik kung ikukumpara sa kanila. Oh, dito na tayo pre. Ano kasing kailangan mong ihatid? Hindi ko rin alam kung anong nasa loob ng plastic na to Pero ang sabi ni Lolo, kailangan itong makuha ni Aling Metra. Malalaman siguro natin kapag nakausap na natin siya. Pumasok na sila sa bakuran at lumapit sa pintuan. Marahang kinatok ni Warren ang pintuan at ilang sandali nga lang bumukas ang pinto at bumungad sa kanila ang matandang babae na puting-puti na ang buhok. Sino kayo? Bakit kayo naririto sa bakuran ko? Magandang gabi po sa inyo, Aling Metra. Apo po ako ni Mang Isko. Narito po ako para magatid sa inyo ng mahalagang bagay. Eto. Hindi ko po alam kung ano yan pero ang sabi ni Lolo Isko, kailangan nyo raw po talaga ito. Tumingin muna sa kanila ang matandang babae mula ulo hanggang paa. Nakaramdam naman ng pagkailang ang lalaking si Anton, kaya sa iba na lang siya tumingin. Pumasok kayo at pakisara na lang ang pintuan. Buong akala ng dalawa, walang magiging problema sa mga oras na yon. Pero pagtingin nila sa loob ng bahay, munti ka na silang matumba nang makita ang dalawang bangkay ng lalaki na nakalatag sa mahabang lamesa. Habang sila ay kinikilabutan, kalmado lamang ang matandang si Metra, nakatingin sa kanila na parang naiirita. Hindi ba kayo nasabihan ni Isko na ito ang dadatnan ninyo? Bakit may bangkay dyan? Pre, uwi na ako. Baka mamaya... Ano bang iniisip niyo Na akong pumaslang sa dalawang ito? Mga inutil!
Lumapit kayo. Tingnan nyo. Nagkatinginan si Anton at Warren. Kahit na kinikilabutan, hindi nila alam kung bakit mas pinili pa rin nilang lumapit. Nang makita na nila ng malapitan ng dalawang bangkay, mas lalong lumakas ang tibok ng kanilang puso. Teka, kilala ko sila. Kilala mo sila? Kaano-ano kanila? Kasamaan sila ng tatay ko sa trabaho sa pier. Ang sabi, pinatay sila at hinala, halimaw daw ang pumatay. Tama. Halimaw nga. Sa madaling sabi, aswang. Aswang? May aswang pa rin ngayon? Kailan ba nawala ang aswang dito, Aber? Ang sabi kasi nila Lolo Isko, natalo na nila yung aswang dati. Isang pamilya lang ang tinalo nila. Hindi naman buong angkan. Ibig sabihin, aswang talagang dumali dito sa katrabaho ni tatay. Pero, paano? Bakit sila pinatay? Dahil sa pagnanais din nilang matagpuan ng mutya, pinatay sila. Akala ng aswang na yon, nasa kanila na ang mutya pero wala pala. Yung tinutukoy niyo po bang aswang si Tolokyo? Yung sinaunang aswang? Siya nga. Para saan naman yung pinatid ni Lolo? Eto ba? May mga gamot din para linisin ang katawan ng dalawang bangkay na ito. May hinala kasi ako na sinubukang gawing aswang din ang dalawang ito. Kaya para makasigurado na hindi na mabubuhay ang mga ito bilang aswang, kailangan kong linisin ang katawan nila. Teka, kaya mo talagang gawin yon? Bakit? Akala mo tatanggalin ko ang mga laman loob nila? Hindi. Pupunasan ko lang ang buong katawan nila. At yung gamot, kusa naman papasok sa loob ng katawan. Pagkatapos nito, kailangan ko na rin itong ibalik sa punerarya. Sinaglit lang ito sa akin para walang maging problema. Mahirap na. Baka mamaya bigla na lang itong mabuhay. O sige na, lumabas na kayo. Magsisimula na ako. Bakit? Gusto niyo ba akong tulungan? Saka na lang ho. Una na po kami. Nagmamadaling lumabas ng bahay na yon ang magkaibigan. Pagkarating nila sa tapat, para silang nabunutan ng tinik sa lalamunan. Hindi pa rin mabura-bura sa isipan nila ang itsura ng dalawang bangkay. Maraming hiwa sa katawan at parang hihiwalay pa nga ang kabilang binti ng isa. Pambihira ka naman, pre. Bakit naman kasi hindi mo tinanong sa lolo mo kung anong dadatnan natin doon? Wala nga sinabi. Ang sabi lang sa akin, ihatid ko yun. Ay, nako. Nakakadiri. Pero kawawa naman sinapit nila, no? Talagang mapanganib talaga yung mga aswang na yan, At kung sino mang magtatangka na unahan siya sa paghanap ng mutya, paniguradong ganun din ang sasapitin. Nung mga sandaling yon, ay umuwi na lamang sila. Hanggang sa makabalik na si Anton sa kanilang bahay, ay hindi pa rin nawawala sa utak niya ang imahe ng bangkay. Idagdag pa ang ideya na aswang ang pumaslang sa mga yun. Kaya naman, bago matulog, ay sinabi niya sa kanyang ama ang kanyang natuklasan. Medyo nabigla ang tatay niya. Naniwala na kasi ang matandang lalaki na nabalitaan itong tao lang din ang pumaslang sa dalawang biktima. Ayan na naman ang mga aswang-aswang na yan, Na naman, bakit? Nakakita ka na ba ng aswang dati? Oo, anak. Pero binata pa ako noon. Ang akala ko talaga naubos na sila rito sa atin Pero mukhang nagbabalik na naman sila. Naawa ko sa dalawa naming kasamahan. Yung isa sa kanila may mga anak pang maliliit Kung hindi sana nila hinanap yung mutya na nawawala, di sana hindi sila mapapahamak. Ha? Anong mutya yung sinasabi mo? Merong sinabi sa amin si Aling Metra. Yung mutya daw ang naging mitya ng buhay nila. Yung mutya daw kasi na yun, hinahanap din ng aswang. Kaya kung sino man ang maging karibal niya sa mutya, papatayin daw niya. Ay nako, bakit may mga ganitong nangyayari? Kaya ikaw anak mag-iingat ka palagi, lalo na ngayon. Magbabago na ang oras ng pasok ko. Baka minsan hindi na rin tayo magsabay ng uwi at pasok. Huwag po kayo mag-alala sa akin, Tay. Kaya ko naman po sarili ko At palagi naman akong mag-iingat. Pangako yan.
Kaya ang sarili ka dyan. Hindi mo nga mapalagan si Orlando aswang pa kaya. Basta, ingatan mo palagi sarili mo. Dumaan pa ang mga araw. Subsub na naman sa trabaho ang binata. Marami-raming shipment kasi ang dumating. Halos wala siyang pahinga. Kaya nang dumating ang sahuran, paldo-paldo ang binata. Nabili niya ang marami sa pangangailangan nila sa bahay. Samantala, isa na namang masamang balita ang sumingaw sa kanilang baryo. Namatay na ang lolo ni Warren. Pero hindi alam ni Anton ang dahilan dahil hindi pa naman niya nakakausap ang kanyang kaibigan. Anton? Oh, Ernalyn. Oh, bakit parang nagtataka ka pa na nakita mo ko? Iisang lugar lang naman tayo eh. Hindi. Kasi hindi kita nakilala ngayon eh. Kasi galing ako ng simba. Mas maganda ba ako kumpara nung una tayo nagkita? Oo. Mas maganda ka. May ginagawa ka ba? Ha? Wala naman. Kagagaling ko lang ng trabaho eh. Baka pagod ka na. Papasama lang sana ako sa'yo. Saan ba yan? Sa ilog. Di ba may taniman ng sili doon? Pinapakuha lang ako ni tatay eh. Magagabi na kasi natatakot ako lumakad na mag-isa. Sige. Samahan na kita. Teka lang. Hindi naman ba nakakaabala kasi dapat magpapahinga ka na? Ang totoo niyan eh. Nakakaabala ka pero gusto kitang samahan. Prangka ka ah. Gusto ko yung ganyang ugali. Sinamahan niya si Ernalyn patungo sa ilog. Nang makarating sila roon, ay agad nilang pinuntahan ang taniman ng sili. Wala pang ilang minuto ay nakakuha na kagad sila. Halos siling berde pa ang lahat ng yon. Dami mo namang kinuha. Hindi ba mamamaga ang bibig ng tatay mo sa ganyan? Ano ka ba? Hindi naman ito kakainin ni tatay. Ihahalo niya kasi ito sa sisig. Wow! Sisig! Paborito ko pa naman yon. Gusto mo bang dalang kita? Ay, naku, wag na. Baka isipin ng tatay mo kapal na mukha ako. Ay, oo. Ganun nga ang iisipin niya sa'yo. O ano, tara na. Uwi na tayo. Gumagabi na rin, oh. Naku, pabuti pa nga. Salamat ah. Sinimulan ng dalawa ang paglalakad. Pero hindi pa man sila nakakaalis ng ilog, ay meron nang narinig na kakaiba si Anton. Parang may tinig na bumubulong sa kanya. Hindi niya naintindihan ang sinasabi. Malabo, magulo. Isa lang ang malinaw sa kanya. Ang boses nito ay parang boses na nagmumula sa ilalim ng lupa. Oh, bakit? May problema ba? Naririnig mo ba yung naririnig ko? Ano? Ano bang naririnig mo? Ha? Wala. Baka guni-guni ko lang. Hoy Anton, hindi pa tayo ganong close ha. Nagagawa mo na akong takutin. Hindi. Iba kasi sa pagod lang kaya akala ko may naririnig ako. Huwag ka matakot. Tara na nga, baka mamaya kung anong meron dito. Kumakalat pa naman yung mga kwento tungkol sa aswang. Kinabahan si Anton. Hindi dahil sa sinabi ni Ernalyn na aswang, kundi dahil sa paghawak nito sa kanyang kamay. Hinila na siya nito paalis at nakalabas din naman sila ng gubat. Nang maghiwalay na sila ng landas, naisipan niyang puntahan si Warren. Batid niyang nagluluksa ang binata at gusto niya itong damayan. Pagdating niya roon, nakita niya ang binata na papalabas pa lang sana ng bakod. Lumapit din ito sa kanya nang makita siyang dumating. Pre, nakikiramay ako sa pagkawala ng lolo mo ah. Bakit naman hindi mo kaagad sinabi sa akin? Kahapon pa pala siya pumanaw. Pasensya na pre. Wala kasi talaga akong tanang makipag-usap kahapon eh. Hindi normal ang nangyari kay lolo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Bigla na lang nagkaroon ng matinding sakit si lolo eh. At sa loob ng halos 2 araw, binawian kaagad siya ng buhay. Ang hinala namin lahat, si Tulokyo ang may kagagawa nun. Pero paano naman niya magagawa yun? Di ba, protektado naman si Mang Isko? Hindi nakinig sa amin si lolo nitong nakaraan eh.
personal niyang pinuntahan si Aling Metran. Tapos pagbalik niya, masama na ang pakiramdam niya. Hindi niya nasabi kung nakadaupang palad niya si Tolokyo eh. Kasi mula nang sumama ang pakiramdam niya, parang nahirapan na rin siyang magsalita. Grabe, ganun ba kadelikado yung Tolokyo na yan? Pre, sinaunang aswang yun. Malamang hindi yung basta-basta. Eh anong balak niyong gawin ngayon? Naalagasan na kami ng isa, yung pinuno pa. Kaya ngayon, halos lahat ng lalaki sa angka namin gumagawa na ng paraan para mahanap si Tolokyo. At para mahanap din yung mutya. Ikaw pre, hanggat maaari huwag ka na munang lalapit sa akin. Alam kong mamimiss mo ko pero kailangan muna nating lumayo sa isa't isa. Ayokong pagkamalan ka ni Tolokyo na kamag-anak ko eh. Kasi kapag inisip niyang parte ka ng angkan namin, idadamay ka niya. O sige, nakakalungkot man pero naintindihan ko. Maraming salamat Huwag ka mag-alala. Kakausapin pa rin naman kita pero kapag marami akong kasama. Tumango-tango na lamang si Anton. Nung gabi ding yon, ibinuro lang matandang si Isko. Marami ang nakiramay dahil kilala rin talaga ito sa kanilang lugar bilang isa sa mga magagaling na albularyo noong araw. Mga bandang 9:00 naman ng gabi, dumating na rin si Mang Buroy. Naabutan nito ang anak na nagsusuklay sa harapan ng salamin. Oh, Tay, nandiyan ka na pala. Late ka na Nakapagluto na ako ng pagkain dyan. Kumain ka na lang. May lakad ka yata Bakit? Magkikita ba kayo nung Ernalyn ba yun? Bakit mo alam yan? Ang alin? Si Ernalyn o yung pagkikita nyo? Si Ernalyn. Bakit naman kami magkikita? Binabanggit mo kasi nung nakaraan habang natutulog ka. Talaga? Teka. Saan ka pa napupunta? Tay, unang gabi ng burol ni Mang Isko ngayon. Ano? Wala na si Mang Isko? Hindi niyo pa rin po alam? Kung sa bagay, hindi na muna pinaalam ng angka ni Warren ang nangyari sa lolo niya Ano bang nangyari kay Mang Isko? Parang ang lakas-lakas pa nung kahapon Ayon kay Warren, binigyan daw ng matinding sakit ng sinaunang aswang. Biglang natahimik ang kanyang ama nang sabihin niya yon. Kitang-kita ang kaba sa mukha nito. Pero iniba na lamang ni Anton ang usapan para kahit na papaano ay gumaan ang atmosfera nila. Ay, siya nga pala tay, baka 1 buwan akong mawala ng trabaho. Hindi lang ako, kaming lahat halos. Wala kasing permit yung boss pala namin. Aasikasuhin na muna niya yun bago mag-operate uli. Nabanggit nga yan sa akin ni Omar kanina. Huwag ka mag-alala anak. Ayos naman ang kinikita ko di ako na muna. Maraming salamat sa unawa tay O paano, kumain ka na lang dyan. Makikipaglamay lang muna ako kina Warren. Okay, sige. Pagkatapos kong kumain susunod ako doon. Tinapik na ni Anton ang balikat ng kanyang ama at saka naglakad na rin palabas. Kaunting lakad lang naman ay nakarating na rin siya sa bakuran nila Warren. Marami-rami na ring tao nandun, kaya naman nanatili na muna siya sa paligid. Habang sinusuyod niya ng tingin ang buong paligid, nakita niya roon si Ernalyn. Ngumiti lamang ito sa kanya. Hindi makalapit sa kanya dahil kasama nito ang mga magulang. Maya-maya pa, dumating na rin si Warren. Ang bihira. Ang ganda ng ngitian yung dalawa Saksi ang bangkay ni Lolo Anton. Ay, pasensya na. Nandiyan ka na pala. Halika pre, para kang guardian May upuan dito Sige, salamat pre. Pumwesto ang binata sa gilid. May nakahanda na palang lamesa para sa kanya at para sa kanyang ama. Makalipas ang ilang minuto, dumating na rin si Mang Buroy. Halos 2 oras din sila roon. Pero nauna nang umuwi ang kanyang ama para makapagpahinga. May balak pa sanang magpaumaga si Anton sa lamayan kung hindi lang sana niya narinig ulit ang misteryosong tinig. Anton! Nagmamadaling lumabas ng bakuran nila Warren ang lalaking si Anton.
Sinundan niya ang tinig kung saan nagmumula hanggang sa hindi na nga niya namalayan na nakarating na rin siya sa ilog na pinuntahan nila ni Ernaline. Teka, paano napunta ako dito? Anton! Sino ka ba? Ikaw ba nagdala sa akin dito? Magpakita ka! Anton! Visit, tawag ng tawag. Ikaw nga! Ikaw nga ang nararapat para sa aking kapangyarihan. Ha? Sino ka ba? Lumabas ka dyan! Hindi ka man lang nagkaroon ng pagdadalawang isip na kausapin ako. Hindi ka natatakot. Ibig sabihin na, ikaw talaga ang aking hinahanap. Aswang ka ba? Ano ka ba? Bakit ayaw mo magpakita? Tanggapin mo ang ipagkakaloob ko sa iyo. Lahat ng gusto mong gawin ay magagawa mo. Magkakaroon ka ng kakaibang lakas na hindi tinataglay ng pangkaraniwang tao. At dahil magiging malakas ka na, magagawa mo ng gantihan si Orlando. Balian mo siya ng buto. Basagin mo ang mukha niya. Kailangan mo siyang burahin sa mundong ito. Manahimik ka. Hindi ako masamang tao para gawin yung mga sinasabi mo. Pero mahina ka, lampa ka, at hindi habang buhay dapat na nagpapapi ka. Ito na ang pagkakataon mo, Anton. Tanggapin mo ang mutyang ipagkakaloob ko sa iyo. Bigla na lamang may lumiwanag sa ibabaw ng ilog. Umungat mula roon ng isang itim na bato na napapaligiran ng itim na usok. Nanlalaki ang mga mata ni Anton ng mga sandaling yon. Nang makita niyang papalapit na sa kanya ang bagay na yon, ay sinimulan na niyang tumakbo. Pero nakakadalawang hakbang pa lang siya, ay nadapa na siya. Wala na siyang nagawa kundi dumikit sa dibdib niya ang itim na bato. Matinding kirot ang kanyang naramdaman sa buong katawan niya. Para siyang sinusunog ng buhay sa sobrang init. Aray! Anong nangyayari sa akin? Huwag kang mag-alala, iho. Walang mangyayaring masama sa iyo. Ikaw ang magiging daan para muli akong makabalik. Nang mawala ang liwanag sa ilog, ay nawala na rin ang kakaibang boses. Naglaho na rin ang nararamdaman ni Anton. Pero tagaktak ang pawis niya. Takot na takot siyang tumayo. Tumingin siya sa paligid. Nang aalis na siya, hindi niya inaasahan na naroon din pala si Ernaline. Sinundan pala siya nito nang makitang papasok na siya sa gubat. Sinabi na lang niya kay Ernaline ang totoong nangyari. Akala niya'y matatakot sa kanya ang babae, pero hindi. Natural pa rin ang pakikipag-usap nito sa kanya. Sinasabi mo yung naririnig mong nakakatakot na boses ay binigyan ka ng mutya? At yung mutya na yun ay yun yung nasa dibdib mo na yan na ngayon na kulay itim? Oo, ganun na nga. Hindi ko alam eh. Bakit ako pa yung napili niya? Bakit hindi mo sabihin sa kaibigan mo? Di ba ang sabi mo, meron silang kakilalang albularyo? Baka matulungan ka nila. Wag, natatakot ako. Baka mamaya isipin nilang halimaw ako. Ernaline, nakikiusap ako sa iyo ha. Huwag mo sana itong ipapaalam sa iba. Natatakot ako sa mga mangyayari sa akin. Huwag ka mag-alala. Mananatili itong sikreto. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, nagdesisyon silang dalawa na umuwi na rin. Pero habang tinatahak nila ang daan sa kagubatan, bigla na lamang sumakit ang ulo ni Anton. Kasunod nun, meron siyang naririnig na yabag ng paa. Sobrang lumakas din ng kanyang pakiramdam. Anton, anong nangyayari sa'yo? Ernaline, yumuko ka! Bakit? Bakit ako yuyuko? May mga paparating. Hindi sila mga tao. Dali! Hindi nagtagal. Narinig na rin ni Ernaline ng mga angil na mga nilalang. Nagtindigan ng mga balahibo ni Ernaline. Pero si Anton, wala siyang nararamdamang kahit na anong takot. Sa halip, tila nangangati ang kanyang kamay na kalabanin ng mga yon. Hindi niya maintindihan ang sarili niya, pero pilit niya itong pinipigilan. Oh, Anton, pupunta. Hindi ko alam. Parang gusto ko silang harapin. No? Iibang ka na ba?
Mga aswang ang mga yon. Hoy! Ton! Walang nagawa ang babaeng si Ernaline. Lumabas si Anton sa kanilang pinagtataguan. Hinabol niya yon. Pero pagsunod niya, nakita na lamang ng dalaga na kinakalaban na ni Anton ang 8 aswang. Kahit ang binata, hindi niya rin alam kung papaano niya nagagawa ang mga yon. Pagtingin ni Anton sa kanang braso niya, kulay itim na yon at parang may mga nakausliring kung anong matutulis. Ang braso din na yon ang ginagamit niya para suntukin ng malakas sa mga aswang. Nagulat ang mga aswang. Hindi malaman ng mga yon ang kanilang gagawin. Dahil kung ano man ang kanilang nasaksihan ay hindi talaga kapani-paniwala. Napatay ni Anton ng 5 aswang. Ang 3 ay natakot sa kanya at natatarantang tumakas. Anton, ano nangyari sa braso mo? Bakit umitim yan? Hindi ko alam kusa na lang tong naging ganito. Habang nakatayo si Anton sa gitna ng mga pinaslang niyang aswang, bigla namang narinig niya ulit ang nakakatakot na tinig na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Anton! Ano bang ginawa mo sa akin? Huwag mong kontrahin ang mutya. Hayaan mo lang itong maging kaisa ng iyong diwa. Yun ay kung gusto mo itong makontrol. Alisin mo sa akin to! Ayaw ko to! Ikaw ang itinakda. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. Anton, kinakausap mo ba yung sinasabi mong boses? Ilang sandali lang ay nawala na rin ang misteryosong boses. Dali-daling tumakbo si Anton paalis doon at agad naman ding sumunod sa kanya si Ernaline. Nung nasa gilid na sila ng kalsada, dito na siya hinawakan ni Ernaline sa magkabilang pisngi. Dahil doon ay unti-unting kumalma ang binata. Natatakot ako, Ernaline. Baka maging aswang din ako dahil sa mutya na nasa dibdib ko. Hindi mangyayari yan. Isipin mo, Anton, pinatay mo ang 5 aswang at napatras mo ang 3. Tingnan mo, may tinalo kang kasamaan. Ibig lang nitong sabihin, pwede mong gamitin yan sa kabutihan. Pwede ba yun? Oo naman, pwedeng-pwede. Kaya hindi mo kailangan matakot. Sa halip, mas maging proud ka sa sarili mo. Kasi meron ka ng kakayahan at protektahan lahat ng taong mahalaga sa'yo. At lahat ng taong nangangailangan ng tulong mo. Sa sinaping yun ni Ernaline, ay tila nagkaroon ng ideya si Anton kung ano ang gagawin niya sa kalakasan na kanyang tinataglay. Nang maging malinaw na ang lahat sa kanya, umuwi siya sa bahay nila na parabang walang nangyari. Hindi niya sinabi sa kanyang ama ang nangyari. Nagdesisyon siya na mananatili itong lihim hanggang hindi niya pa ito natututunang kontrolin. Nang mag-isa na lang siya sa kanilang bahay, paulit-ulit niyang pinapagana ang itim na mutya. At sa tuwing gagana ito, umiitim ang kanang braso niya. Sa isip-isip niya, yun yata talaga ang palatandaan na ang mutya na yon ay nagmula sa dilim. Lumipas pa ang ilang araw, nailibing na rin ang lolo ni Warren. At sa mga puntong yon, mas nagdoble trabaho ang mga kamag-anak ni Warren para hanapin si Tolokyo at ang mga alipores nito. Uy, pre, ilang araw kitang hindi nakita. Akala ko ba wala kang trabaho ng 1 buwan? Minsan kasi umi-extra ako kina Papa. At kung minsan naman, nasa bahay lang ako. Kung sa bagay, nakakatabad namang lumabas nitong mga nakaraang araw dahil sa paulan-ulan eh. Kumusta ka naman? Ayos na ako, pre. Pero mga kamag-anak ko, hindi. Gigil na gigil sila sa mga aswang dahil sa nangyari kay Lolo eh. Hinahanap pa rin nila hanggang ngayon. Lalo na meron sila mga nakitang aswang nitong nakaraan. Ang kaso, nung abulin nila patay na ang mga yun. Patay na? Sinong pumatay? Hindi ko alam. Wala namang nakapagsabi. Basta dun yun malapit sa ilog, malapit sa taniman ng mga sili. Biglang naalala ni Anton ang ginawa niya sa mga nakalaban niyang aswang. Hindi siya maaring magkamali. Siya ang pumaslang sa mga aswang na naabutan ng mga kamag-anak ni Warren. Oh, bakit parang namutla ka? Ha? Wala naman. Basta pre, yung palagi kong sinasabi sa'yo mag-iingat ka palagi. O paano? Dito na muna ako
Kailangan ko pa kasing tumulong sa paglilinis sa bahay eh. Napatungo na lamang si Anton. Pagkaalis ni Warren, saka naman dumating ang lalaking si Orlando. Kasama na naman ito ang mga alipores nito na malayo pa lang, alam niyang pagdidiskitahan na naman siya nito. Uy! May team! Tagal nating hindi nagkita. Kumusta ka? Ang sabi mo, ayaw mo akong nakikita sa daan. Sinunod ko ang gusto mo, tapos ngayon magtataka ka na bakit ang tagal kong hindi nagpakita sa'yo. Aba, mukhang maangas ka na naman ano. Gusto mo na naman bang makatikim ng suntok sa panga? Wala akong oras ngayon, Orlando. Huwag mo akong kulitin. Hoy! Nakausap pa kita! Dinakma siya ni Orlando sa damit at hinila pabalik. Sinuntok siya nito. Pero laking gulat nila nang magawang salagi ni Anton ng malaking kamao ni Orlando. Hinawakan niya yon ng mahigpit hanggang sa maramdaman na ni Orlando ang sakit. Aray! Ano ginagawa mo? Wala akong ginagawa, Orlando. Hoy! Kayo dyan! Anong tinitingin-tingin nyo? Atakihin nyo na siya! Binitiwan ni Anton ang kamay ng binata nang lumapit ang mga kasama ni Anton. Walang kahirap-hirap nitong pinagsususuntok at pinagsisisipa ang mga yon. Ni isa sa mga kasama ni Orlando ay hindi man lang nakatama. Nawindang ang mga yon. Nagtaka kung bakit biglang gumaling si Anton sa pakikipagsuntukan. Sa takot ng mga yon ay dali-daling tumakbo ang mga yon at iniwan na si Orlando. Mga inutil talaga! O paano? Wala ka nang kasama. O bakit? Anong akala mo? Porque wala na akong kasama, hindi kita papalagan? Galit na lumapit sa kanya ang lalaking si Orlando. Sinubukan siya nitong suntukin pero nailagan niya yon ng walang kahirap-hirap. Pero hindi pa rin tumigil ang lalaking si Orlando. Sunod-sunod na suntok at sipa ang ginawa nito. Pero kahit isa sa mga pinakawalan nito ay hindi man lang tumama. Mas lalong nainis si Orlando. Nag-aral ka siguro ng karate kaya marunong kang umilag ngayon ha? Kaya tigilan mo na ako, Orlando. Kung ayaw mong magaya sa mga kasama mo. Anong tigilan? Hindi kita titigilan, Anton. Ang sarap mo kayang paglaruan. Kamukhang kamukha mo yung tatay mong mukhang pulubi. Bawiin mo ang sinabi mo, ha? Paano ko mababawi? Nasabi ko na nga. Unti-unting dumaloy ang galit sa mga ugat ni Anton. At sa pagkakataong yon, nararamdaman na niya ang pag-init ng kanyang braso. Maya-maya lang, napansin na lamang ni Orlando na umitim na rin ang braso ni Anton. Nanlalaki ang mga mata nito. Si Anton naman ay tuloy-tuloy ang paglapit sa binata. Nang makalapit si Anton, ay binuhat niya si Orlando. Tinapon niya ito sa bubungan ng kapitbahay. Nang maging kalmado na, sa kanya lamang napagtanto kung ano ang nagawa niya kay Orlando. Dali-dali siyang umalis doon sa ideyang baka nakita ni Orlando ang pagbabago ng kulay ng kanyang braso. Umuwi siya sa kanila, kinakabahan. Hindi siya mapalagay. At kinabukasan nga ng gabi, hindi na siya nagkamali. Ipinagkalat nga ni Orlando ang tungkol sa kanyang braso. Ma'am Buroy, nandiyan po ba si Anton? Oy, ikaw pala yun, Ernalyn. Nasa loob siya. Pwede po bang mahiram muna? May pag-uusapan lang po kami. Hindi na nakapagsalita pa si Mang Buroy. Dali-daling pumasok ang dalaga para hilahin palabas ng bahay ang binatang si Anton. Gulong-gulo si Anton nung gabing yon. Hindi niya alam kung ano ang problema ng dalaga. Binitiwan lamang siya nito nang makarating na sila sa tulay na wala ng katao-tao. Ano bang ginawa mo, Anton? Ha? Anong ginawa ko? Ano bang ginawa ko? Nasa bahay lang naman ako. Bakit pinagkakalat ni Orlando yung tungkol sa pangingitim ng braso mo? Ano? Marami nang nakakaalam ng tungkol sa kakaibang lakas ng taglay mo. Pati na rin yung tungkol sa braso mo. Pero buti na lang, hindi lahat naniniwala sa kanya. Kilala kasi si Orlando na siraulo dito sa atin, di ba? Ang kinababahala ko, paano kung malaman ng mga asong na ikaw yung pumatay sa mga kasama nila? At paano kung magginala ang mga tao na hindi ka talaga pangkaraniwan? Baka isipin nila halimaw ka o aswang. Ay nako,
Hindi dapat ako nagpadala sa init ng ulo ko noon eh. Ganito ang gawin mo. Kapag meron nagtanong sa iyo tungkol doon, sabihin mo na lang na walang katotohanan yon. Sabihin mo na nakadroga si Orlando. E paano yung paghagis ko sa kanya sa bubong? Hinagis mo siya sa bubong? Pambihira ka naman oh. Ang sabihin mo, akyat bahay siya kaya siya nasa bubong. Magsasalita pa sana si Anton pero meron siyang naramdaman. Malakas na presensya. Isang nilalang na bukod tangi sa lahat. Kaya naman nagpaalam na siya muna kay Ernaline. Pinunta niya kung saan niya nararamdaman ang malakas na presensya hanggang sa marating na niya ang harapan ng malaking puno ng akasya. Merong matandang lalaki na nakatayo roon at nakatalikod. Siguradong sigurado ang binata. Ang nararamdaman niya ay nagmumula sa matandang yon. Sino ka? Mabuti naman at naramdaman mo ko rito. Tinatanong kita, sino ka? Ako si Trolokyo. Dahil sa tinataglay mong mutya ngayon, alam kong alam mo na kung sino ako. Kung binabalak mong paslangin ako ngayon, hindi kita uurungan. Huwag kang masyadong mainit, iho. Wala akong balak na saktan ka. Sa katunayan, tutulungan pa nga kitang makabalik sa normal. Anong ibig mong sabihin? Ibigay mo sa akin ang mutya na nasa sayo. Agad na nanumbalik sa isipan ni Anton ang mga sinabi ni Warren sa kanya tungkol sa pakay ni Trolokyo sa mutya. Dito na rin niya napagtanto ng mutyang hinahanap ng aswang ay ang mutya na binigay sa kanya ng baywagang boses. Kaya naman, batid niyang hindi niya yon maaaring ibigay sa isang aswang na kagaya ni Trolokyo. Kung inaakala mong hindi ko alam kung anong gagawin mo sa mutya, nagkakamali ka. Hindi ko ito ibibigay sa iyo. Huwag mong angkinin ang mutyang yan. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo kung bakit nasa sayo yan. At kung bakit ibinigay sa iyo yan ni Azulan. Azulan? Si Azulan ay ang may-ari ng mutyang yan. Si Azulan ay isang dating aswang na naging diablo nang ito ay mamatay dahil sa ginawang na malalakas na albularyo. Ang mutyang nasa sayo ay tinatawag ng mutya ng diablo, na kung saan, kung sino mang tao ang gagamit nito, ay magkakaroon ng pambihirang lakas, bilis at talas ng isipan. Pero ang kapalit naman nito, habang ginagamit mo ang kapangyarihan nito, unti-unting sasapi sa katawan mo si Azulan. At darating ang araw na ang itim na braso mo ay sasakupin na ang buong katawan mo. Kapag nangyari yon, makikita mo ang pagbabago sa buong katawan mo, gaya na lang ng pagkakaroon ng mahabang kuko. At hindi mo na alam na tuluyan na pala siyang nabubuhay sa mismong katawan mo. Sa madaling sabi, mawawala ka na at siya na ang gagamit ng katawan na yan. At bakit naman ako maniniwala sa iyo? Ikaw ang pinuno ng mga aswang na pinaghahanap ng mga albularyo. Tapos, gusto mong maniwala ako sa mga sinasabi mo? Dapat kang maniwala sa akin, iho. Dahil ang may-ari ng mutyang yan ay dati kong kasamahan. Kung gusto niya palang mabuhay bakit sa akin niya ito ibibigay? Dahil kung nasa akin yan, hindi na siya makakabalik sa dati dahil pareho na kaming kaluluwa. Tao lang ang pwede niyang ariin at angkinin. At ikaw yon. Ikaw na mahina ang loob. Ikaw na walang tiwala sa sarili. Ikaw na mahina ang pundasyon ng pagkatao. Hindi kita pipilitin na maniwala. Binibigyan lang kita ng ideya kung ano mangyayari sa iyo kapag pinagpatuloy mo ang paggamit sa mutya ng diablo. Kaya mamili ka, iho. Angkinin niya ang katawan mo o ibigay mo sa akin ang mutya at makakabalik ka na sa normal na buhay mo. Hindi ako makikinig sa iyo. Mas pipiliin ko na lang na kalabanin ka kaysa magpaloko sa sinasabi mo. Biglang umitim ang kanang braso ni Anton. Agad namang dumistansya si Trolokyo. Sa tindi nito, talagang wala itong balak na labanan siya sa mga sandaling yon. Pero walang pakialam si Anton. Ginamit niya pa rin ang kalakasan ng mutya ng diablo. Inatake niya si Trolokyo, pero mabilis lang din siya nitong iniilagan. Binabalaan na kita, iho. Sarili mo lang din ang masisira sa ginagawa mo. Kaya kung ako sa'yo, ibigay mo na sa akin ang mutya na yan. Hindi para sa isang tao na kagaya mo yan. Manahimik ka! Kung gusto mo itong makuha sa akin, patayin mo muna ako. O hindi mo ko kayang paslangin kaya
hinihingi mo na lang ng maayos sa akin, ha? Hindi kita lalabanan dahil hindi naman ikaw ang kaaway ko, kundi ang mga albularyo. Kaya walang dahilan para maglaban tayong dalawa. Sa katunayan, pwede pa nga tayong magkampihan. Magkampihan? Mukha mo! Alam ko kung anong pakay mo sa mga tao sa oras na mapasa kamay mo itong mutya. Muling sumugod si Anton kay Tulokyo at sa pagkakataong yon, nagawa na niyang patamaan ng suntok ang matandang aswang. Tumilapon yon at sumadsad pa sa lupa. Maging ang matandang si Tulokyo ay hindi inaasahan ang nangyari. Hindi ka malakas! Umaasa ka lang sa mutya na nasa akin! Magkikita ba tayong muli, Anton? Ano? Aalis ka na lang ng ganun-ganun na lang? Hindi na nagsalita pa ang matandang aswang. Agad na itong tumalon papunta sa puno at umalis. Ilang sandali lang din ay kagad nawala na rin ang itim sa braso ng binata. Babalikan na sana niya si Ernaline pero nagulat siya nang makita niyang naroroon din si Warren. Nakatingin to sa kanya. Gulat na gulat sa mga nasaksihan. Warren? Totoo ba nakita ko, pre? Nasa sayo na yung mutya ng Diablo? Oo, pre. Pero hindi ko to ginusto ah. Kusa itong sumapi sa akin nung nasa ilog ako. Kung ganon, bakit hindi mo kagad sinabi sa akin? Hindi pa ako magkakaroon ng ideya kung di pa dahil kumalat sa balita sa baryo natin. Totoo palang hinagis mo talaga si Orlando gamit ang kapangyarihang yan? Oo, totoo yun, pre. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ko naman gagamitin to sa kasamaan eh. Sa katunayan, gagamitin ko to laban sa mga aswang. Laban kay Tulokyo. Nakita mo naman, kaya ko siyang labanan. Hindi mo maaaring gamitin ng kapangyarihan ng mutya ng Diablo. Natigil ang kanilang pag-uusap nang marinig nila ang tinig na yon sa gilid. Pagtingin nila, si Aling Metra pala yun. Lumapit ito sa kanila at napatingin sa kung saan dumaan si Tulokyo sa pagtakas. Anong ibig niyong sabihin, Aling Metra? Kung ano ang mga narinig niyong sinabi ni Tulokyo, lahat yon ay totoo. Kaya ngayon, ikaw, iho, ikaw ang may ipit sa dalawang desisyon na pwede mong gawin. Kung papanindigan mong nasa iyo yan, magtatagumpay ang aswang na si Azulan para mabuhay ulit. Pero kung aalisin mo yan sa katawan mo, maaring makuha naman yan ni Tulokyo. Sa madaling salita, ang pinakaligtas na lugar para sa mutya at para di makuha ni Tulokyo ay dyan mismo sa dibdib mo. Eh di kung ganun, tatalunin ko na lang siya sa isahang laban lang. Tingin mo talaga naging pinuno ng aswang yon dahil mahina siya? Hindi porke hindi kanya nilabanan ngayon ay takot siya sa iyo. Hindi kanya nilabanan dahil alam niyang wala nang mangyayari kasi hindi naman niya mahuhugot ang mutya sa iyo. Kailangan kanyang amuhin. Yun lang ang gagawin niya. Pero nararamdaman ko, napapatayin ka rin niya kapag hindi ka na niya makumbinsi. Malakas si Tulokyo kahit wala ang mutya na yan. Hindi lang niya ginagamit ang tunay niyang lakas dahil alam niyang magagaling din ang mga albularyong naghahanap sa kanya. Ano bang pwedeng gawin ng kaibigan ko? Sa ngayon, wala. Mananatili ka sa kung saan ka pwedeng manatili. Si Tulokyo, hindi siya gagawa ng kahit na anong gulo. Kasi alam niyang gagamitin mo ang kapangyarihan ng mutya ng Diablo. At kapag nagamit mo ng nagamit yan, mawawala na siya ng tsansa na makuha ang mutya sa iyo. Wala akong gagawin, sigurado ka ba? Hintayin mo ko. Hahanap ako ng paraan para matanggal ang mutya sa iyo nang hindi ka nasasaktan. Pinakinggan ni Anton ang mga sinabi na matandang si Metra. Nanatili siya sa bahay nila ng ilang araw at nang sa mga nakalipas na araw, hindi pa rin niya nasasabi sa kanyang ama ang tungkol sa kanyang kalagayan. Samantala, sa kanilang lugar naman ay patuloy pa rin pinag-uusapan ang tungkol sa pagiging kakaiba ni Anton. Pero mabuti na lang, hanggang sa mga puntong yon ay wala pa rin naniniwala sa lalaking si Orlando. Mga kalugar, sinasabi ko na sa inyo, halimaw ang taong yan. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata na naging kulay itim ang braso niya. Nang bulabog na naman si Orlando sa harapan ng bahay nila Anton,
hindi na lamang ito pinapansin ng binata. Para sa kanya, wala rin namang mangyayari kung pagtutuunan pa niya ito ng atensyon. Nak, nung nakaraan ko pa naririnig yung sinasabi ni Orlando. Bakit ba yan nagkakaganyan? Ano ba nangyari dyan? Nung nakaraan ko pa gustong itanong sa iyo kaso abala ako sa trabaho eh. Pinalagan ko na kasi yan, Tay. Napataob ko sila, pati siya. Tapos, nung susuntukin ko, natakot. Tumakbo. Umakyat sa bubong nila Aling Donna. Ay mabuti naman at natuto ka na rin anak. Oh, kita. Hindi ka na niya inaano. Sinisiraan ka na lang niya na parang aktibong tsismoso sa kanto. Makalipas pa ang ilang sandali, nakita nilang tila napagod na si Orlando sa kakasigaw sa labas. Wala rin namang nakikinig dito kaya umalis na lang din ito. Payapa ang hapon na yon para kay Anton. Walang paramdam ang mga aswang at walang kahit na sinong nanggugulo sa kanya. Nasa loob lang siya ng bahay nila nang biglang dumating si Warren. Pasimple itong may sinabi sa kanya para hindi marinig ni Mang Buroy. Pare, nakatanggap ng tip ang mga kamag-anak ko. Mamayang gabi, baka may mga umataking aswang. Ha? Akala ko ba hindi aatake si Tolokyo? Yun nga rin ang kinagulat namin eh. Buong akala namin wala siyang gagawin dahil ayaw kanyang paggamitin ng mutya. Pero tingin ko, may iba silang pinaplano. Kailangan mo sumama sa akin. Ha? Saan? Anong gagawin? Kailangan mo humarap sa mga kamag-anak at kasamahan namin para alam nila ang kondisyon mo. Tapos, umalis na kayo mamaya. Umalis? Bakit ako aalis aatake nga sila? Pare, ang sabi ni Aling Metra, di ba? Hindi ka gagamit ng mutya dahil lalamunin ni Azula ng kaluluwa at katawan mo. Aariin ka niya. Kaya makinig ka na lang sa akin, pre. Sumama si Anton sa kanyang kaibigan patungo sa mga kamag-anak ni Warren. Pagkatapos naman ito, bumalik siya sa bahay nila at sinimulan ng mag-impake ang kanyang ama. Gulong-gulo ang matandang lalaki kung ano nga ba ang nangyayari. Kahit si Anton din, hindi na rin alam ang kanyang gagawin. Pakiramdam niya, anumang oras ay maari silang mapahamak. Pero hindi rin naman niya kayang umalis na lang kung alam niyang may mga taong mapapahamak. Mga taong pwede naman niyang matulungan gamit ang kapangyarihan ng mutya ng Diablo. Anak, ano ba talagang nangyayari? Oo nga, nasabi mo na laganap ang mga aswang. Pero bakit takot na takot ka? Tayo ba ang target ng mga aswang? Hindi naman, di ba? Pasensya ka na, Tay. Wala na akong oras magpaliwanag. Ang kailangan natin ngayon, umalis na. Yun lang ang magagawa natin. Paano ako papayag na umalis kung hindi ko naman alam kung bakit? Paliwanag mo sa akin ang lahat. Hindi ako sasama sa iyo kapag wala kang sinabi. Alam kong meron kang tinatago, Anton. Huminga ng malalim si Anton. Binitiwan niya muna ang daladalang bag. Tumingin siya ng makahulugan sa kanyang ama. Hindi niya alam ang magiging reaksyon ng matandang lalaki sa oras na sabihin niya kung ano ba talaga ang hindi niya masabi-sabi. Kahit ano pa yan, maiintindihan kita, anak. Tay, naalala niyo ba yung kinuwento ni Warren sa atin tungkol sa mutya na hinahanap ng aswang na si Tolokyo? Yung mutyang yun, nasa akin na. Hindi ko alam kung papaanong maaalis sa dibdib ko. Pinakita niya ang itim na bato na nakadikit sa kanyang dibdib. Tila hindi na nagulat ang matandang lalaki. Para bang alam na nito ang bagay na yon. Kung ganon, totoo nga ang hinala ko. Totoo ngang nasa iyo ang mutya, anak. May ideya na kayo? Oo. Narinig ko kasing nag-uusap kayo ni Warren nung nakaraan. Pasensya na, Tay. Hindi ko rin naman ginusto to eh. Wala kang kasalanan, anak. Alam kong naiipit ka lang sa sitwasyon. Kaya tara na, umalis na tayo bago pa lumalim ang gabi. Hindi inakala ni Anton na mauunawaan ng kanyang ama ang kalagayan niya. Sa sobrang gulo kasi ng utak niya, akala niya ay katatakutan siya nito. Gumaan ang kanyang pakiramdam kaya naman lumabas na rin sila para lisanin ang lugar na yon. Kaya nga lang, sa kasamaang palad, wala silang masakyan ng tricycle paalis. Ang mga bumabiyahe
ay nagkaroon ng tigil pasada nung oras na yon dahil sa protesta sa bayan. Walang magagawa ngayon ng mag-ama kundi ang maglakad na lamang. Kailangan nilang makahanap ng masasakyan. Kung hindi, baka abutan sila ng pag-atake ng mga aswang. Kung kailan naman kailangan natin ng masasakyan, saka pa yan sila tumigil pasada. Ay nako, malas naman talaga. Pasensya ka na, Tay. Pati ikaw nai-stress na rin. Ay, huwag ka magpasensya dyan. Wala ka namang kasalanan eh. Kasi kung hindi naman dahil sa mutya na ito, hindi naman magkakagulo. Alam ko namang hindi mo yang ginusto. Kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Malalagpasan din natin ito. Makalipas ang halos 20 minutong paglalakad, biglang tumigil si Anton. Napatigil naman ang matandang lalaki. Nagtataka, sinuyod ang tingin sa kanilang paligid. Bakit anak? Tay, magtago ka muna. Bakit? May nararamdaman ka ba? May mga aswang, mga 8, mababangis. Di kita iiwan, sasamahan kita. Tay, sige na. Magtago ka muna. Ako nang bahala sa kanila. Diyos ko, sigurado ka ba talaga? Opo, sige na po, Tay. Sinunod na lamang ni Mang Buroy ang sinabi ni Anton. Dali-dali itong nagtago sa makakapal na dahon ng halaman sa gilid. Hindi nga nagtagal, may 8 lalaking naglalakad na kung hindi titingnan na maigi, iisipin mong mga normal na tao lang. Pero dahil sa mutya ng Diablo, alam ni Anton na hindi pangkaraniwan ang mga yon. Tumigil ang mga yon habang nagkakatinginan sa isa't isa. Hindi alam ng mga aswang kung ano ang tinataglay niya. Kaya naman, nagsimulang magbago ng anyo ang mga nilalang. Umangil. Nagpakita ng mahahabang kuko at pangil. Pero walang kahit na anong takot na naramdaman ng binata. Yan! Ganyan nga! Lumapit kayo sa akin! Hindi nagtagal, sabay-sabay na lumusob kay Anton ang mga aswang. Agad namang nangitim ang kanyang braso. At dahil gumana na ang mutya at nagamitan niya ang pagiging mabilis, kaya nagawa niyang ilaga ng mga yon. Hindi makapaniwala ang matandang si Buroy sa kanyang nakikita. Parang hindi na yon ang anak niya. Ibang-iba si Anton. Pero sa kaloob-looban ni Mang Buroy, hindi niya maiwasang matuwa. Masaya siyang nakikitang kaya ng lumaban ng kanyang anak. Pero ang hindi niya alam, may kapalit ang paggamit ni Anton ng kapangyarihan ng mutya ng Diablo. Tara na, Tay! Wala na ito mga ito! Ang galing! At ang bilis mo naman, anak! Mamaya na kayo bumilip, Tay. Kailangan na natin makaalis. Dali! Dali-daling naglakad ang mag-ama sa pagbabaka sakaling makaiwas sa anumang gulo na mangyayari. Pero tila yata sinusundan sila ng kamalasan. Dahil ang mga kasama ng aswang na pinaslang ni Anton ay nagawa rin silang sundan. Tay, bilis! Sandali lang. Hinihingal na ako eh. Sandali! Sige, diyan ka na muna sa gilid. Kakalabanin ko lang ulit sila. Muling inabangan ni Anton ang pagdating ng mga aswang. Ilang sandali lang, 4 na aswang ang dumating. At may kasama itong isang batang lalaki. Nagtaka si Anton na ngayon lang siya nakakita ng batang aswang. Hindi ka na makakatakas sa amin. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa mga kasama namin. Hoy, hindi ako pumapatol sa bata ah. Manahimik ka dyan. Sila ang kakalabanin ko. Hindi ako bata. Anong hindi? Ayan oh, batang-bata ka pa. Mukha lang akong bata pero hindi na ako bata. Kahit na, ayaw pa rin kitang patulan. Yung mga kasama mo lang ang trip ko, kaya umalis ka na. Masyado kong mayabang ah. Sige mga kasama, sugurin niyo ang mayabang na yan. Lapain niyo. Pag-utos ng batang lalaki, dali-daling gumapang ang mga aswang. Muli na namang ginamit ni Anton ang kapangyarihan ng mutya ng Diablo. Inatake niya ang mga aswang. Walang kahirap-hirap niya itong napatay. Nanlaki naman ang mga mata ng batang lalaki. Galit na galit itong tumingin sa kanya. Kung ganun, ikaw nga ang tinutukoy ni Tatay Tulokyo. Ikaw ang taong nagtataglay ng mutya ng Diablo. Oo, ako nga. At mabibigo lang kayong kunin to sa akin. Umanda ka sa akin. Bigla na lamang nagbago ng anyo ang batang lalaki.
nagmukha na itong halimaw. Hindi na makilala ang batang mukha nito. Mahaba ang kuko at ang ulo nito ay parang ulo ng kambing na may sungay na paikot. Mabangis tong gumapang patungo kay Anton. Todo ilag naman ang binata. Aminado siyang kakaiba rin ang bilis ng batang yon. Pero hindi siya nagpatinag. Ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para hindi siya nito matamaan. Pero sa kasamaang palad, nahagip siya sa bandang hita. Nang mapansin ng batang lalaki ang nararamdaman niyang yon, sumugod ulit ito ng sumugod. Pero sa kasamaang palad, si Anton naman ang nakakuha ng pagkakataon. Sinuntok niya ng malakas ang halimaw at sa suntok na yon, nabali ang buto nito sa katawan. Sa sunod na suntok, tuluyan na itong nalagutan ng hininga. Nakakakonsensya dahil bata ka pa lang. Pero hindi ka tao eh. Kaya hindi ako magsisisi na pinaslang ko ang batang aswang na kagaya mo. Nang masigurong patay na ang batang aswang, lumabas na rin si Mang Buroy sa kanyang pinagtataguan. Pero maya-maya lang, napalod ang isang tuhod ni Anton nang muling kumirot ang tama niya sa hita. Anak, anong nangyari? Tay, sobrang sakit ng hita ko. Nakalmot ako. Diyos ko, halika, aalalayan kita. Bumalik tayo sa baryo. Nandun si Aling Metra sa bahay nila Warren. Siya lang ang makakagamot nito. Tingin ko may lason yung kuko ng batang aswang. Sa halip na papaalis, pabalik patuloy sila sa kanilang baryo. Walang magagawa si Mang Buroy kundi sundin ang kanyang anak. Hindi naman nila pwedeng ipilit ang kanilang pag-alis, lalo na't mas kumikirot ang sugat niya sa hita. Nang makabalik na sila sa bungad pa lang ng kanilang baryo, lantang-lanta na si Anton. Mabuti na lang isa sa mga kamag-anak ni Warren ang nakakita sa kanila. Tinulungan sila nitong madala sa bahay nila Warren at doon ay agad naman siyang inasikaso. Anong nangyari sa kanya, Mang Buroy? Meron siyang nakalabang mga aswang. Yung batang aswang, nadali siya sa hita. Ang sabi niya may lason daw yung kuko ng batang aswang. Ihiga niyo siya rito at kumuha kayo ng kutsilyo. Teka, para saan ang kutsilyo, Aber? Sasaksakin mo ba anak ko? Mang Buroy, magtiwala po kayo kay Aling Metra. Mahusay na albularyo po siya. Huwag kayo mag-alala. Wala naman akong gagawing masama sa kanya. Kailangan ko lang siyang sugatan malapit sa sugat niya at mailagay ang gamot ko. Ay, ganun ba? Gawin mo ang lahat ng makakaya mo para mailigtas ang anak ko, ha? Huwag kang mataranta. Hindi mapapanong anak mo. Malakas siya. Kitang-kita sa mukha ni Mang Buroy ang labis na pag-aalala para sa kanyang nag-iisang anak. Halos 2 oras din siyang naghintay sa labas ng bahay nila Warren. Maya-maya pa, lumabas si Aling Metra. Kabadong humarap dito si Mang Buroy. Kumusta ang anak ko? Nabawasan ko na ang lason. Sapat na yon para hindi to kumalat ng husto. Kailangan na lang niyang magpahinga para makabawi siya ng lakas. Kapag nakapagpahinga na siya, kusa nang mawawala ang lason sa katawan niya dahil sa nilagay kong gamot. Maraming salamat, ha? Kailangang sundin niya ang payo ko sa kanya. Magpahinga o kaya matulog. Hindi siya maaaring gumalaw-galaw. Bawal mabanat ang sugat niya kasi kahit wala na ang lason, malaki ang tsansa na magkaroon ng impeksyon ng hita niya na magdudulot sa hita niya ng mas matinding kirot. Iba ang kuko ng aswang na dumali sa kanya. Siniguro talaga ng batang aswang na may malalang dulot ito kay Anton. Tumango-tango na lamang si Mang Buroy. Noong mga sandaling yon, inakala nilang hindi na darating ang mga aswang dahil anong oras na rin nun. Pero mga bandang 1:00 na madaling araw, nakarinig sila ng malalakas na hiyaw mula sa kagubatan na malapit lang din sa baryong kinalalagyan nila. Gising na si Anton noong mga sandaling yon, kaya nasisiguro niyang mga aswang na ang paparating. Nararamdaman na rin niya ang malakas na presensya ni Tolokyo. Nandiyan na si Tolokyo. Papunta na siya rito. Huwag ka mag-alala. Wala kang ibang dapat gawin. Kailangan mo lang magpahinga. Kami nang bahala. Hindi. Tutulong ako.
Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko? Sa oras na abusuhin mo ang kapangyarihan ng mutya na yan, aangkinin ni Azula ng katawan mo. Kesa naman mamatay ang lahat ng mga inosenteng tao. Alam nating lahat na dito na sa ating lahat. Ako ang may kakayahang makapigil sa kanya. Kaya protektahan niyo ako. Protektahan natin ang mga taong naririto. Teka anak, anong sinasabi niya na aangkinin ang katawan mo? Pasensya na, Tay, kung hindi ko sinabi sa inyo. Ano ba nangyayari? Ipaliwanag niyo nga sa akin. Habang ginagamit niya ang kapangyarihan ng mutya sa dibdib niya, nagkakaroon ng pagkakataon ng may-ari ng mutya na mabuhay ulit sa pamamagitan ng katawan ni Anton. Sa oras na kumalat ng gusto ang itim sa braso niya hanggang sa buong katawan, maaangkinan niya ang katawan ng anak mo. Pag nangyari yun, may isa na namang aswang ang magpapahirap sa ating lahat. At kapag nangyari uli yon, wala nang makakapigil sa kanya dahil higit na mas malakas ito kesa kay Tolokyo. Nak, totoo ba sinasabi niya? Totoo lahat ng mga narinig niyo, Tay. Kung ganyan naman pala bakit hindi niyo na lang yan tanggalin? May dalawang paraan para matanggal yan. Yung una, matatanggal niya yan kapag kusa na itong ibinigay niya sa isang aswang. Ang pangalawang paraan ay ang inaaral ko pa. Nawawala na ng oras na magpaliwanag pa ang matandang babae. Nang marinig nila sa labas na nagkakagulo na, nabulabog ang mga residente dahil sa pagdating ng mga aswang. Warren, ihanda niyo na ang mga kasamahan natin. Bilis! Nandito na sila! Anak, nag-aalala ko para sa iyo. Hindi pa tuloy ang gumagaling ang sugat mo sa hita. Kaya mapapahama ka lang. Tay, kailangan ko tong gawin. Kung hindi ako kikilos, mas maraming buhay ang mawawala. Kung yan ang gusto niya, hayaan mo siya. Hindi nagtagal, meron nang dumating na aswang sa bakuran nila. Kaya naman, lumabas na rin si Anton kasama ng iba pang mga kamag-anak ni Warren. Kaya natin to mga kasama! Sigawan ng mga kamag-anak ni Warren ang maririnig ng mga sandaling yon. Maya-maya pa, sumiklab na ang gulo sa pagitan ng mga aswang at ng mga albularyong manunugis. Si Anton naman, agad na hinarap ang mga aswang na pilit pinapasok ang isang bahay. Noong mga unang minuto, kinakaya-kaya pa ni Anton ang mga nakakaharap niya. Pero napapansin niya na habang tumatagal, parang hindi na rin gumagana sa kanya ang kapangyarihan ng mutya. Talagang malaki ang epekto ng sugat niya sa hita. Nang magpahinga siya sa gilid, narinig na naman niya ang mahiwagang boses. Anton, hindi na kinakaya ng katawan mo. Wala na akong mapapala sa iyo. Ayoko sa katawan na unti-unti nang nawawalan ng lakas. Kaya naman, kailangan ko ang katawan ng tatay mo. Huwag kang maingay. Hindi mo siya pwedeng gamitin. Ako na lang. Tanggapin mo na ang katotohanan. Wala ka ng silbi ngayon. Hindi mo na sila kayang talunin. Manahimik ka! Kaya ko silang kalabanin hanggang kamatayan. Natigil ang pakikipag-usap ni Anton sa may wagang boses nang marinig niyang nagsalita si Tolokyo sa kanyang likuran. Mukhang nagtatalo yata kayo ni Azula na. Akala mo hindi ko siya nararamdaman porque hindi ko siya naririnig? Mabuti naman at nagpakita ka rin sa akin ngayon. Matatapos na natin ang nasimulan nating laban. Sa kalagayang mong yan, lalabang ka pa? Ha! Kung ako sa'yo, habang may pasensya pa ako, ibigay mo na sa akin ang kusayang mutya ng Diablo. Manigas ka. Gusto mo makuha? Paghirapan mo. Talaga palang matigas ang ulo mo, Anton. Oo, mas matigas pa sa ulo mong panot. Sige, kung yan ang gusto mong mangyari, pagbibigyan kita. Siguraduhin mo lang na kaya mo akong harapin ha, hindi yung tatakbo ka na naman. Wala nang takbuhan ito. Dahil sa gabing ito, ikaw ang magmamakawa para sa buhay mo. Talaga ba? Tingnan na lang natin. Ihanda mo ang sarili mo. Handang-handa na ako. Muling umitim ang braso ni Anton. Nararamdaman niya na kahit papaano, pinapagamit pa rin siya ni Azula ng kapangyarihan ng mutya. Pero hindi na ganun kalakas. Umatake siya kay Tolokyo. Sinuntok niya ito ng malakas pero hindi ito tinamaan.
Nakalika lamang siya ng malakas na hangin. Tumatawa-tawa lang si Tulokyo na parabang iniinsulto siya nito. Maya-maya lang, si Tulokyo naman ang umatake. Mabilis at hindi yun nabantayan ni Anton. Sinuntok din siya nito at tumilapo naman ng malayo. Tumama siya sa mga nakatambak na kahoy sa isang bakuran. Talagang hindi ko na siya kakayanin. Anong gagawin ko nito? Nang tanawin niya ang mga kasama niya, napansin niyang nasa alanganing kalagayan na rin ang mga yon. Maging si Aling Metra na biyasa sa pakikipaglaban sa mga aswang ay nahihirapan na rin. Kaya naman, kahit nahihirapan ay pinilit niya pa rin makabangon. Ibubuhos na niya ang natitira niyang lakas. Kaya nga lang, bigla na namang kumirot ang sugat niya sa hita. Mabuti na lang at hindi pa nakakalapit sa kanya si Tulokyo. Dumating naman ang babaeng si Ernaline. Inalalayan siya nitong makaalis doon. Pumasok sila sa bakuran ng isang bahay na kung saan naroroon din si Mamburoy. Nakita ko si Mamburoy palakad-lakad, kaya dinala ko na muna rito. Huwag ka mag-alala. Kinakalaban ng mga manunugi si Tulokyo, kaya hindi na niya alam kung nasaan ka. Kailangan ko lumaban. Anak, pakiusap. Kahit na ngayon lang. Makinig ka naman sa akin. Kailangan mo magpahinga. Pero tay, wala lang pero-pero. Dito ka lang. Sandaling nanahimik ang kanilang paligid. Ilang sandali lang, biglang si Mamburoy na ang nakarinig ng tinig ni Azulan, habang si Anton naman ay hindi na yon naririnig. Nagtataka matandang si Buroy pero sa ideya pa lang na hindi na ito naririnig ng binata, naisip na ni Mamburoy na sa kanya na ito may kailangan. Buroy, alam kong naririnig mo ko. Kailangan mong gamitin ang mutya. Ikaw na ang gumamit yan kontra sa mga kalaban ninyo. Hindi kaya ng katawan ni Anton. Kaya ikaw na lang ang natitirang tao na pwedeng makagamit sa aking mutya. Hindi sumagot si Mamburoy. Ayaw niyang mag-isip na naman ng kung ano si Anton, kaya nanatili siyang tahimik. Pinakinggan niya ang sinasabi ng mahiwagang boses. Ikaw ang gagamit sa aking mutya at lalaban kay Tulokyo. Mutya ko lang ang makakatalo sa kanya. Ayaw mo ba? Kasi kung ayaw mo, lahat kayo'y mamamatay rito. Ipagkakalob ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan ng mutya para matalo ang mga aswang. Pero ang kapalit noon, buhay mo. Ako na ang magmamay-ari ng katawan na yan. Napaisip si Mamburoy ng mga sandaling yon. Awang-awa na siya sa kanyang anak. Hindi niya kayang isipin na mawawala ito sa kanya. Kaya kahit na alam niyang buhay niya ang magiging kapalit para lang magamit ang mutya ng Diablo, tinanggap niya yon para lang sa kaligtasan ng kanyang anak at ng kaligtasan na rin ng buong lugar nila. Anong nangyari? Bakit nawala sa dibdib ko yung mutya? Nak, pasensya ka na. Pero kailangan ko itong gawin para protektahan ka at ang lahat ng mga tao rito. Teka, bakit nasa iyo na yung mutya? Tay, ikaw na bang gagamit niyan? Ako lang ang makakagamit nito para tuldukan ang kaguluhan na ito, anak. Kaya pasensya ka na. Mahal na mahal ka ng tatay. Tatayo pa sana si Anton para pigilan ng kanyang ama. Pero biglang kumirot na naman ang kanyang sugat. Nakita na lamang niya si Tulokyo na dumating sa bakuran na yon. Hinarap naman agad ito ni Mamburoy. Dito lang pala kayo nagtatago, ha? Ako na ang lalaban sa'yo. Ha? Ikaw? Ha? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Ayoko ng maraming daldal. Nagulat na lamang si Tulokyo nang makitang umitim ang kanang braso ng matandang lalaki. Hindi naakala ni Tulokyo na ito na ang gumagamit ng mutya ng Diablo. Sa sobrang pagkabigla ni Tulokyo ay hindi nito napagandaan ang paglapit ni Mamburoy. Parang hindi matanda si Mamburoy nang magpakawala ito ng malakas na suntok. Tinamaan si Tulokyo sa sikmura at pakiramdam nito, isusuka nito ang mga laman loob niya. Walang hiya ka. Paano nangyari to? Sinabi ko nang ayoko ng daldalan eh. Tapusin na natin to kagad. Kinulat mo ko eh. Kaya gugulatin din kita. Ipapakita ko sa iyo ang tunay kong lakas. Ako rin. Nagbago ng anyo si Tulokyo.
Naging maskulado na ang katawan nito. Mas tumangkad ng bahagya at mas humaba ang braso. Hindi na makikita ang mukha nito dahil sa nakakatakot nitong anyo. Samantala, si Mamburay naman ay kinainan ng kulay itim ang buo nitong katawan. Nang matanaw yun ni Aling Metran, napagtanto ng matandang albularyo na tila nagmukhang gabunan na ang ama ni Anton. Umanda ka sa akin! Tapusin na kagad natin to! Nagsagupaan ng dalawa. Walang humpay na labanan ang ginawa nila. Pantay na pantay ang kanilang lakas. Pero ilang sandali lang, biglang tumilapon si Tolokyo. Nasuntok ito ni Mamburoy sa muka. Nang subukan naman itong bumangon, ay tumama naman ng malakas ang paa ni Mamburoy sa panga nito. Mahilo-hilo si Tolokyo. Tila wala na itong binatbat pa kay Mamburoy. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Bakit? Pagbabayaran mo ang lahat na kasama din nyo para ito sa mga inosenteng tao na dinamay nyo sa karahasan. At lalong-lalo na, para ito sa anak ko. Ang drama mo naman. Heto na ako. Sa isang iglap, biglang sumirit ang dugo sa tagiliran ni Tolokyo. Hindi pa nakontento si Mamburoy. Itinarak pa niya rito ang matulis na kawayan na nadampot lang niya sa gilid. Kaya naman, ilang minuto lang ay agad na binawian ng buhay si Tolokyo. Ni hindi man lang nakaramdam ng hirap si Mamburoy. Ayos na sana ang lahat. Natalo na nila ang pinunong aswang, pero napasigaw na lamang si Anton nang makitang nakalapit na pala si Aling Metran. Itinarak nito ang isang kulay gintong punyal sa bandang tiyan ng matandang lalaki. Bakit mo sinaksak ang tatay ko? Magiging gabunan na siya anumang oras ngayon. Nasakop na ni Azula ng katawan at kaluluwa niya. Kaya naman, itinarak ko na ito sa kanya. Gamit ang punyal na ito, mapapalayas nito ang kahit na anong negatibong enerhiya mula sa mutya. Paghugot ni Aling Metran ng punyal, sinalo nito si Mamburoy. Dali-dali namang dumating ang mga kasamahan nito para alalayan ang matandang lalaki. Wala akong tinamaan ng organ niya kaya walang mangyayaring masama sa kanya. Linisan niyo na kagad ang sugat. Sigurado ka bang magiging maayos lang siya? Oo, kanina ko lang nalaman na itong punyal pala ang makakapagtanggal ng mutya sa inyo. Ibig sabihin, wala na si Azulan sa mutya? Hindi. Ang mutya na nakadikit sa tatay mo, yun ang mawawala. Pero si Azulan, mananatili siyang espiritu ng aswang. Siguradong galit na galit siya ngayon kasi sinira ko ang kapangyarihan ng mutya. Sa mga sinabi ni Aling Metran, ay tila nakahinga na rin ng maluwag si Anton. Inalalayan naman siya ni Edralin patungo sa bahay nila Warren. Agad din naman itong naasikaso kasama ang kanyang ama. Natalo na rin nila ang mga aswang noong mga oras na yon. Wala silang itinira kahit na isang aswang lang. Kinabukasan, nagkaroon na rin ng malay ang mag-ama, pero hindi pa rin nila magawang makabangon. Nasa gilid naman nila si Ernalim na walang sawang nag-aasikaso sa kanila. Naku, mabuti naman at nagkamalay na kayo. Heto, nakapagluto po ako ng sabaw para makabalik kagad ang lakas nyo. Nakakahiya naman, Iha. Ikaw pa talaga ang nag-asikaso sa amin. Sila Warren kasi, inasikaso yung mga natitirang aswang eh. Meron daw po kasing natuklasan na maliit na kampo. Maraming salamat, Ernalyn ha. Salamat at nandito ka. Sus, ikaw pa ba? Malakas ka sa akin. Kailangan ko bang umalis muna para makapaglandihan kayong dalawa? Ito'y naman, parang sira. Hindi naman po kayo makakabangon kasi may tama kayo eh. Nagtawanan na lamang ang tatlo sa silid na yon. At dumaan nga lang ang 2 buwan, bumalik na rin sa normal ang kanilang buhay. Nagkamabutihan si Anton at Ernalyn. Si Mamburay naman ay nakabalik na rin sa pagtatrabaho. Habang sila Warren at ang mga kamag-anak nito, tuluyan ang naubo sa mga natitirang aswang. Si Orlando naman, tuminutino na rin dahil sa mga nangyaring patayan. Nagkaroon ito ng matinding trauma. Dahilan para piliin itong magbago at magpakabait kay Anton.
Mga kabangers, ang ating kwento ngayong araw ay dito na magtatapos. Sana'y nagustuhan niyo ang aming handog ngayong araw. Muli, ako po si Kabanong, ang inyong tagapagsalaysay. Pinagpalang araw sa inyong lahat. Wakas!